Hindi rin po kasalanan ng pagmamahala namin. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo! Kaya ko maging isang successful na wedding planner kahit wala ang tulong nyo. Isang mapagpalang araw sa lahat ng listeners namin dito sa Kwentong Takip Silim. Naniniwala ba kayo na may mga taong namamatay at dinadala pa rin ang kanilang galit hanggang sa hukay? Sabi nila, may mga kaluluwa raw na nakakalimutan ng kanilang kabutihan dahil hinayaan nilang bulagin at lamunin sila ng kanilang galit. Sa araw pong ito, sabay nating papakinggan ang kwentong ipinadala sa atin ng ating sender na si Stephanie. Isang nakapangingilabot na kwentong hindi mo aasahang posible palang pagdaanan ng isang wedding planner. Miss, okay ka lang? Parang namumutla ka yata. Oo, okay lang ako. Salamat. Love, ikuha mo siya ng tubig. Oh, sige. Hindi, okay lang talaga ako. Huwag kayong mag-alala. Are you sure? Oo, salamat. Okay lang ako. Miss, this is probably a weird question. Pero, kanina ko pa kasi napapansin na nakatingin ka sa kabaong. Tapos, para kang tensyonado. Ha? Ano? Nakikita mo rin ba siya? Ano? May third eye kasing girlfriend ko at kanina pa raw niya nakikita yung kaluluwa ni Mang Boyet na umiiyak sa tabi ng kabaong. Oo. Nakikita ko rin siya. Kanina pa. Miss Anne, ako po si Stephanie. 30 years old at isang events organizer. Una ko pong nakilala ang magkasintahang sina Emma at Leo sa isang burol. Namatay kasi ang tsuhin ng kaibigan ko. At kapitbahay nila sina Emma kaya nagkakilala kami ng gabing yon. Madali po kami nagkasundo dahil parehong bukas ang third eye namin. Ang dami naming bagay na napag-usapan sa unang gabi na nagkakilala kami. Wala po kasi ako masyadong kakilala na may third eye. Kaya ang ganda po sa pakiramdam na may nakilala akong isang taong nakaka-relate at nakakaintindi sa akin. Pero hindi ko naman po inakala na ang magkasintahang yun pala ang magdadala sa akin sa pinakamadilim at nakapangingilabot na pangyayari sa buong buhay ko. Hindi rin madali yung buhay ng mga katulad nating bukas ang third eye. Alam mo yung gusto lang naman nating mabuhay ng normal. Pero lagi may mga kaluluwang nagpapakita at nagpaparamdam sa atin. Sinabi mo pa. Minsan nga dinadaan ko na lang sa biro para hindi ako masyadong ma-stress. Sinasabi ko sa isip ko, ano ba itong mga to? Napaka-epal. Gusto pa yatang makisali sa storya ng buhay ko. Ayos din yung style mo, ha? Ako naman, sinigurado ko na ang magiging career ko ay malayo sa mga nakakatakot na bagay.
Nga pala, anong work mo? Assistant wedding coordinator ako. Feeling ko kasi pag napapaligiran ako ng romantic things, nagiging normal yung buhay ko. Pansamantala ko nakakalimutan na may mga epal na kaluluwa akong nakikita. Wow, what a coincidence. Bakit? Nag-propose kasi ako last week and she said yes. Yep, that's right. Ikakasal na kami. Wow! Congrats sa inyong dalawa! Sa tingin ko, meant to be talaga na nakilala ka namin tonight. Sa tingin mo, pwede kaya na ikaw ang kunin naming wedding planner? You have to say yes. Sa tingin ko kasi magkakasundo tayo at matutulungan mo talaga kaming ayusin ang upcoming wedding namin. Siyempre naman, pwedeng-pwede. Sobrang saya ko po nung gabing yon, Miss Anne. Pakiramdam ko kasi everything is falling into place. Sa totoo lang po, plano ko na talagang mag-solo bilang isang wedding planner noon. Pagod na kasi akong magtrabaho bilang assistant ng napaka-toxic kong boss. Feeling ko, handa na akong mag-build ng sarili kong team at mag-manage ng negosyo. Hindi pa nga lang ganun kalaki ang savings ko, pero sapat na para makapagsimula ako kahit papaano. Pero Miss Anne, isang malaking halaga po ang inoffer nina Emma at Leo sa akin ng gabing yon. Kung tutuusin, para siyang too good to be true. Hindi ko na lang po sasabihin ang eksaktong halaga, pero malaki po talaga. At nadala ako ng saya at excitement ko noon. Sakto naman po na habang pauwi ako ng gabing yon, tumawag sa akin si Ma'am Rebecca, ang toxic kong boss. Pinagalitan na naman niya ako dahil sa isang trabahong hindi ko natapos. Pinaliwanag ko sa kanya na kahapon lang niya binigay sa akin yon at wala akong sapat na oras na tapusin yon. Nagalit na naman siya. Ininsulto ako at ipinamukha na naman sa akin na wala akong silbi. Kaya naman po, napuno na ako. Ma'am, that's unfair. Tsaka baka nakakalimutan niyo po, Sabado po ngayon at gabi na. Personal time ko po to, pero tinatawagan niyo ako ng tungkol sa trabaho. Pagod na ako sa katoksikan mo, ma'am. I quit. Papatunayan ko sa inyo na kaya ko maging isang successful na wedding planner kahit wala ang tulong niyo. Nangako po ako ng gabing yon na magiging successful ako kahit anong mangyari. Ipinangako ko rin po sa sarili ko na gagalingan ko ang trabaho ko sa pinakauna kong client. Dahil may mga kakilala na ako, madali po akong nakapag-form ng maliit na team na makakatulong ko sa aking negosyo. Within 1 month, may maliit na po kaming office kung saan kami nagtatrabaho. Literal na startup company po talaga yon. Maraming challenges, lalo na't nag-uumpisa pa lang kami. Pero sobrang fulfilling at exciting po sa pakiramdam. Anong sabi mo? Mama nyo? Huwag ka sana mabibigla pero pareho kami ng ina. Ha? Wait, hindi ko maintindihan. Magkapatid kami. Not by blood. Inampun ako ni Mama nung 6 years old pa lang ako. Anak ako ng dati nilang katulong na namatay dahil sa isang vehicular accident. Pero
Sabay kaming lumaki pero nung nagdalaga at nagbinata na kami, biglang nagbago yung nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ba parang incest to? Sorry ha, I don't mean to judge or offend you in any way. Okay lang, naiintindihan namin. And no, hindi to incest. Hindi naman talaga kami magkapatid. Saka, hindi rin ako legally adopted ni Mama. Magkasama lang talaga kaming lumaki ni Leo. Alam ba ng mama niyong tungkol sa relasyon niyo? Oo. Pero hindi pa niya alam ang tungkol sa pagpapakasal namin. Kaya gusto ko sana naming isama sa isla kung saan kami lumaki. Gusto namin na nandun ka pag kinausap na namin si Mama. Bakit niyo ako isasama? Hindi niyo naman ako kapamilya. Kaibigan ka namin. Tsaka, mas magkakaroon kami ng lakas ng loob pag nandun ang wedding planner namin. Gusto kong ikwento mo kay Mama kung gaano kaganda ang kasal na inahahanda mo para sa amin. Kahit na aminado akong nawiwirduhan ako sa request nila, sa huli ay pumayag pa rin akong sumama sa kanila. Nagpunta po kami sa lugar kung saan sila lumaki. Isa itong maliit na isla, somewhere in Visayas. Hindi ko na lang po babanggitin ang eksaktong lugar. Basta, maliit lang po ang islang yon. Kaya, kaya mong ikutin within a few hours. Kukonti lang ang mga nakatira at magaganda ang beaches. Hindi pa po ito gaanong nadidiscover, kaya halos wala akong nakitang mga turista doon. Siguro'y after 15 minutes lang ay nakarating na kami sa bahay nila. Luma na po ang malaki nilang bahay. Halatang well-maintained. Pero nakakapangilabot tingnan dahil parang gothic ang design. Pakiramdam ko tuloy ay nasa isang horror movie ako. Stephanie, halika na dito sa loob. Sino bang kausap mo? Oo, susunod na ako. Kausap ko lang sa phone ng tatay ko. Sige, Tay. Bye po muna. Love you po. Sinalubong po kami ng matandang caretaker ng bahay na si Yaya Sita. Magaan po ang loob ko sa kanya dahil palagi siyang nakangiti. Napansin ko rin na parang mga anak na niya akong ituring sina Emma at Leo. Masaya akong makilala ka, Iha. Welcome dito sa isla namin. Sana mag-enjoy ka. Salamat po. By the way, wala pa nga pala si Mama. Hindi pa natin siya makakausap ngayon. Umalis ba siya? Parang gano'n na nga, Iha. Huwag kang mag-alala. Makakausap niyo si Ma'am Clara bukas ng gabi. Sana po'y nagpumilit akong makakuha ng eksaktong sagot mula sa kanila noon. Kasi yun na pala ang simula ng mga nakakatakot na pangyayari. Kahit kasi nawiwirdohan ako kung bakit bukas ng gabi pa namin makakausap ang mama nila, hindi na lang ako nagsalita. Siguro dahil gustong-gusto kong i-please ang una kong clients. At hindi lang sila basta clients, kundi big-time clients. Nandun na sa dining area sina Emma at Leo.
Sumunod ka na doon pagkatapos mong maghugas ng kamay, ha? Sige po. Pasensya ka na't madilim. Madalas talagang mag-brown out dito paggabi. Pero bumabalik din naman ang kuryente pagkatapos ng 1 o 2 oras. Okay lang po. O sige, puntahan ko muna sila sa dining area. Sumunod ka, ha? Opo. Panginoon, hindi nila sinasadyang suwayin ang utos ninyo. Sino kaya yung babaeng umiiyak at parang nagdarasal? At higit sa Ako lang lahat, namang mag-isa patawarin dito, niyo po ah. ako. Dahil nabigo ako. Palakihin sila. Tumindig po ang balahibo ko, Miss Anne. At naramdaman ko po ang isang malamig na hangin dumampi sa bato ko. That time, alam ko na po na may kakaiba. Pero hindi ko na naman pinansin. Binilasan ko na lang ang paghuhugas ng kamay at kaagad na sumunod sa kanila sa dining area. Masaya po kami nagkwentuhan habang kumakain ng dinner. Na-share nila sa akin kung gaano kasaya ang childhood nila at kung paano sila nagkainlaban. Dahil natuwa ako sa kwento nila, halos nakalimutan ko na ang nangyari kanina. Hanggang sa natigilan po ako nang may nakita akong kakaiba. Dumako ang paningin ko sa may sala na kaharap lang ng dining area kung saan kami kumakain. Madilim po sa sala. May isang kandila lang na nakatirik doon. Pero sigurado po akong may nakita akong babae na nakatayo at nakatitig sa amin. Matandang babae. May suot na itim na blusa at hawak ang isang rosary. Good evening po. Sinong kausap mo? Yung matandang babae sa sala, siya na ba yung mama nyo? Ha? Wala namang tao sa sala. Baka nabamalikmata ka lang, iha. Hindi, sigurado ako. Hindi nyo ba siya nakikita? Teka, nasa na yun? Ba't bigla siyang nawala? Steph, okay ka lang ba? Siguro masama ang pakiramdam mo. Alam kong napagod ka sa biyahe, tapos ang dami mo pang ginawa nung nasa Manila pa tayo. Siguro kailangan mo na magpahinga. Siguro nga. Akala ko po kaya kong i-convince ang sarili ko na wala lang yun. Pero hindi po talaga eh. May kakaiba talagang nangyayari. Nagising po ako nung gabing yon nang may narinig na naman akong nagdarasal. Pabulong. Pero parang nasa malapit lang. Sa katunayan, parang sa mismong tenga ko siya bumubulong. Sino yan? Mas lalo po akong kinabahan dahil mag-isa lang ako sa kwarto. Napausal na lang po ako ng taimtim na dasal. Hanggang sa biglang nag-fade yung boses na naririnig ko. Akala ko po tapos na. Pero muli ko na naman itong narinig. This time, parang nasa labas na ito ng pintuan. Hindi nila sinasadyang Dahil gusto kong malaman kung sino talaga yon, tinapangan ko po ang sarili ko, Miss Anne. Dahan-dahan akong tumayo at lumabas ng kwarto. Wala namang tao ah. Teka, ano to? Ba't may mga nagkalat na rosary beads sa sahig? Panginoon,
Patawarin niyo po sila. Hindi nila alam kung gaano kalaking kasalanan ang ginagawa nila. Patawarin niyo po ako, hindi ko sila napigilan. Sino yun? Muli ko pong nakita ang matandang babaeng nakaitim. Nasa pinakadulo po siya ng pasilyo. Malayo siya mula sa kinatatayuan ko. Nakatalikod siya, nakaluhod, at nakataas ang dalawang mga kamay. Patawarin niyo po ako, hindi ko sila napigilan. Bakit siya umiiyak habang nagdarasal? Miss Anne, kumurap lang po ako. Pero nang muli ko po siyang tingnan, nakaharap na siya sa akin. Dahil madilim ay hindi ko pa rin gaanong maaninag ang mukha niya. Pero naglalakad po siya ng nakaluhod. At papalapit na siya ng papalapit sa akin. Anong ginagawa niya? Gusto kong tumakbo dahil sa takot, pero hindi ko magawa dahil parang ipinako ang mga paa ko sa sahig. Unti-unti ko rin pong naaninag ang kanyang mukha habang papalapit siya sa akin. Sobrang putla niya na halos lumabas na ang ugat sa kanyang mukha. Nangingitim ang sulok ng kanyang mga mata, pati na rin ang kanyang labi. At wala kang ibang makikita sa kanyang mga mata, kundi kulay puti. Tulong! Tulong! Mas lalo pa po akong natakot nang biglang bumilis ang kanyang galaw. Nakaluhod pa rin siya pero naglalakad na siya ng mas mabilis. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yun pero takot na takot po talaga ako. Wala akong ibang nagawa kundi ang sumigaw ng sobrang lakas. Nabulabog po ang buong kabahayan dahil sa ginawa ko. Halos magkasabay po na dumating sina Yaya Sita, Emma at Leo. Pero kung kailan naman may mga kasama na ako, tsaka naman biglang naglaho na parang bula ang nakakatakot na matandang nakita ko kanina. Ano nangyari sa'yo? Ba't ka sumisigaw? May nakita kasi akong matandang babae dyan kanina. Nakakatakot ang mukha niya. Naglalakad siya ng nakaluhod. Imposible naman yata yan sinasabi mo, Iha. Sa tagal ko nang nakatira dito, wala pa naman ako nakikitang multo sa bahay na ito. Steph, sure ka ba talaga sa nakita mo? I don't know. Siguro pagod at masama lang talaga ang pakiramdam ko. Pasensya na sa storbo. Sinabi ko na lang yon dahil ayokong makakos ng issue sa clients ko. Pero Miss Anne, sigurado po ako sa nakita ko. Hindi ako namalikmata at hindi ko lang yun guni-guni. Pero nanahimik na lang ako. Sabi ko sa sarili ko, titiisin ko na lang. Total, hindi naman kami magtatagal doon. Babalik na rin kami sa Manila once nakausap na namin ang mama nila. Kinabukasan, umalis po sina Emma at Leo dahil may bibisitahin raw po silang kababata. Hindi na ako sumama dahil nahihiya ako at gusto ko rin pong magpahinga.
Ang boring naman dito. Mahina na nga yung signal. Wala pa akong ibang magawa. Iikutin ko na lang siguro tong buong bahay. Baka may makita pa akong interesting. Wow! May chapel pala dito sa likod ng bahay nila. Ang galing naman. Miss Anne, maliit lang ang kapilya at kagaya ng bahay nila, halatang luma na rin ito. Bukas po yun kung kaya kaagad akong pumasok. Malinis sa loob, halatang maayos ang pagkaka-maintain. Pumuesto ako sa gitna, lumuhod, at nakapikit na nagdasal. Natigilan po ako nang marinig ko na naman ang tinig na yon. Huminto ako sa pagdarasal at binuksan ang aking mga mata. Laking gulat ko po nang nakita ko na naman ang matandang nakaitim na blusa. Nasa pinakaharap siya ng altar at nakaluhod. Hindi nila sinasadyang suwayin ang utos ninyo. Sino kayo? Patawarin Bakit kayo ko lagi sila. nagpapakita sa akin? Hindi nila Ano ba talagang sinasadyang kailangan nyo? suwayin ang utos ninyo. Bigla po siyang lumingon sa akin. At dahil umaga nun, mas naging klaro sa akin ang nakapangingilabot niyang itsura. Puting-puti ang mga mata. Maputla ang balat. Naglalabasan na ang ugat sa katawan. At parang nabubulok ang kanyang katawan. Sa sobrang takot ko po, ay mabilis akong tumakbo palabas ng kapilya. Pero papasok naman pala si Yaya Sita kaya nabunggo ko siya. Oh, ano nangyari sa'yo? Ba't maputlang-maputla ka? Bigla pong sumama ang pakiramdam ko. Sige po, magpapahinga muna ako. Kinagabihan pagkatapos naming mag-dinner, tinanong ko sa kanila kung makakausap na ba namin ang mama nila. Sabi nila, oo raw, pagkatapos naming kumain. Kaya nagulat po ako nang sabay kaming pumunta sa chapel nung gabing yon. Hindi ko maintindihan kung bakit doon namin kakausapin ang mama nila, pwede namang sa loob ng bahay. As usual, hinayaan ko na naman yon at sumunod na lang ako kung ano ang gusto nila. Pagkapasok namin sa chapel, nandoon na si Yaya Sita. Saktong-sakto lang ang pagdating nyo. Kakatapos ko lang sindihan ng mga kandila. Bakit ang daming kandila dito? Anong meron? Emma? Leo? Akala ko baka kausapin natin ang mama nyo. Kailangan natin ng mga kandilang to para makausap siya. Hindi ko maintindihan. Kailangan namin ng tulong mo. Ang totoong dahilan kung bakit ka namin kinuha as wedding planner at dinala dito ay dahil may third eye ka rin. Ano namang kinalaman ng third eye ko dito? Magsimula na tayo. Hawakan natin ang kamay ng isa't isa at gumawa ng isang maliit na bilog. Walang bibitaw. Maliwanag? Teka, ayoko. Hindi ko alam kung ano to. Tawagin natin ang kaluluwa ni Ma'am Clara. Kakausapin natin siya. Kaluluwa? Patay na siya? 5 years nang patay si Mama. Hindi niya matanggap ang relasyon namin ni Emma. Para sa kanya, isa tong malaking kasalanan. Tinawag niya pa nga kaming immoral eh. Mabait si Mama Clara nung nabubuhay pa siya. In fact, utang ko nga sa kanyang magandang buhay na na-experience ko growing up.
Pero napaka-relihiyosa niya. Matibay ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Umiikot ang buhay niya sa kung ano ang nakasaad sa Biblia. Ang mahirap dito, kung ano ang interpretasyon niya sa mga nakasulat sa Biblia, yun na yun. Walang kahit na sinong pwedeng kumontra sa kanya. Mula pagkabata, pinaglingkod na ako ni Mama sa simbahan bilang isang sakristan. Active kami sa lahat ng church activities. Tinanim na niya sa isip ko na balang araw ay magiging isang pari ako. Ilang beses siyang pinagsabihan ni Papa na hayaan ako kung anong gusto kong maging paglaki ko. Pero nung namatay si Papa dahil sa sakit sa puso, wala nang nakapigil kay Mama na diktahan ang takbo ng buhay ko. Just imagine kung ano naging reaksyon niya nung nalaman niya tungkol sa relasyon namin. Dahil hindi namin pwedeng ipaalam sa kanya agad ang tungkol sa amin, sa loob ng maraming taon, palihim kaming nakikita ni Leo sa mga sikretong lugar dito sa isla. Pero maliit lang ang islang to. Merong nakakita at kumalat ang katotohanan. Galit na galit si Mama. Araw-gabi niya kaming pinilit na lumuhod at magdasal dito sa mismong kapilyang to. Mas malaki ang galit niya kay Emma kasi sa tingin niya, si Emma ang sugo ng demonyo na siya raw ang pinadala ng kadiliman para hadlangan ng pagpapari ko. Kaya nung pinalayas siya si Emma, nagdesisyon ako sumama. Mahal na mahal ko siya at hindi ko kayang mawala siya sa akin. Nagtanan kayo? Labis na dinamdam ni Ma'am Clara ang ginawa ng dalawa niyang anak. Napuno siya ng kahihiyan. Hindi niya na kayang lumabas ng bahay. Hindi na siya pumupunta sa simbahan. Ang ginawa lang niya ay nagkulong siya dito sa kapilya. Nakasarado ang pintuan at mga bintana. Madilim na madilim. Siya lang mag-isa. Nagdarasal. Naglalakad ng nakaluhod. Sumisigaw at umiiyak. Paulit-ulit niyang sinasabi na kasalanan niya raw ang lahat. Hindi niya raw napalaki ng tama ang kanyang mga anak. Mahal namin si Mama at hindi namin ginustong saktan siya. Kaya ayaw naming magpakasal ng walang basbas niya. Kailangan namin kausapin ang kaluluwa niya at ipaintindi sa kanya ang pagmamahala namin. Yung matandang babaeng nakaitim. Siya ba ang kaluluwa ng mama niyo? Si Ma'am Clara na nga yun. Sa nakalipas na mga taon mula noong namatay siya. Ilang beses na siyang nagparamdam dito. Lalo na dito sa loob ng kapilya. Dito siya namatay. Inuhaw at ginutom niya ang kanyang sarili sa walang tigil na pagdarasal hanggang sa tuluyan ng bumigay ang kanyang katawan. At namatay siya. Miss Anne, hindi ko lubos na mapaniwalaan ang mga sinabi nila. Yon ang unang beses na nakarinig ako ng ganong klaseng kwento. Siguro, wala na nga ako sa sarili ko noon. Basta namalayan ko na lang na magkakahawak na ang kamay namin. Nasa kaliwa ko si Leo. Nasa kanan ko naman si Emma. At kaharap ko naman si Yaya Sita. Gumawa kami ng isang maliit na bilog para isagawa ang ritual. Ipinikit namin ang aming mga mata. Sobrang tahimik ng paligid. Narinig ko ang mahinang paghampas ng hangin at mga kuliglig sa labas. Hanggang sa narinig ko na rin ang mahinang pagsasalita ni Yaya Sita. Wala akong maintindihan sa sinasabi niya. Ni hindi ako sigurado kung ibang lengguwahe ang ginagamit niya. Para bang may binibitawan siyang chant na nakapangingilabot. Mga immoral! Makasalanan! Halos sabay na bumukas ang mga mata namin nang
napansin naming nag-iba ang boses ni Yayasita. At napasinghap po ako sa nakita ko. Nabitiwan ko ang kamay ni na Emma at Leo at napaatras ako sa takot. Nag-iba na rin kasi ang itsura ni Yayasita. Naging kamukha na niya ang matandang babaeng nakaitim na ilang beses nagpakita sa akin. Mama, Huwag mo akong tatawaging mama. Hindi kita anak. Wala akong immoral na anak! Ma! Tama na! Ma, bitawan mo si Emma, pakiusap. Ipagtatanggol mo na naman ang sugo ng kadiliman. Ano bang pinakain ng babaeng to sa'yo? Mamahal ko siya at hindi ko kayang pigilan ng nararamdaman ko. Bawa ka naman sa akin, sa amin. Nandito kami para hingin yung basbas niyo. Wala kayong makukuhang kahit na anong basbas mula sa akin. Hindi ko matatanggap ang pagmamahalan niyo. Dinala ko hanggang sa hukay ang pagkasuklam ko sa kasalanan yung dalawa. Kayo ang dahilan kung bakit ako namatay. Ha! Hindi ko na po naiintindihan ang nangyari. Ang gusto ko na lang ay makaalis sa lugar na yon. Wala na akong pakialam kahit mawala sa akin ang una kong clients. Nawala na sa isip ko ang negosyo at pangarap ko. Nasa survival mode na ako noon, kaya mabilis akong tumakbo para lumabas ng kapilya. Pero nakasarado ang pintuan at hindi ko yun mabuksan. Tulungan niyo kami! Walang makakalabas dito hanggat di pa ako natatapos! Wala akong kinalaman dito. Bakit kailangan ko madamay? Nandito ka na rin lang. Tulungan mo na lang akong ihingi ng tawad sa Diyos ang kasalanan ng dalawang ito. Ano? Lord! Kayong dalawa rin, lumuhod kayo, mga immoral! Wala kaming nagawa kundi sumunod sa utos niya, Miss Anne. Alam ko kasi na pag sinalungat ko siya, ako lang din ang masasaktan. Sabay kaming lumuhod ni na Emma at Leo sa harap ng altar. Pagkatapos noon ay tsaka naman lumuhod ang kanilang ina. Sa pinakaharap at itinaas ang dalawang mga kamay. Panginoon, kasama ko ngayon ang dalawa kong anak upang ihingi ng tawad ng kanilang kasalanan. Hindi nila sinasadyang suwayin ang utos ninyo. Patawarin niyo po sila at higit sa lahat patawarin niyo po ako. Dahil nabigo ako, palakihin sila ng maayos. Ma, hindi niyo to kasalanan. Hindi rin po kasalanan ang pagpamahala namin. Tumahimik ka! Nagdarasal tayo! Ma, please. Pinapangako ko po, Panginoon, na sa gabing ito ay ako mismo ang puputol sa makasalanan nilang relasyon. Kagaya ng ipinangako ko sa inyo, mabubuhay ang anak kong si Leo na naglilingkod sa inyo. Matutuloy ang pagpapari niya. Ilalayo ko siya sa babaeng sugo ng demonyo. Ayoko na! Ano ginagawa mo? Luhod! Pagod na akong magpadikta sa inyo, Ma. Buhay ko to. Kaya may karapatan ako magdesisyon kung anong gagawin ko sa sarili kong bahay. Isang malaking pagkakamali na tinawag ka pa namin. Dahil hanggang ngayon, sarado pa rin ang isip nyo. Emma, tumayo ka. Pero, Hindi natin kailangan ng basbas niya upang magpakasal. Kung kinakailangan, kakalimutan natin na naging parte siya ng buhay natin. Nilamon ka na nga ng demonyo. Naririnig mo ba ang sarili mo? Leo! Leo! Ano nangyayari sa'yo? Leo, ano nangyayari sa'yo?
bigla na lang pong nahirapang huminga si Leo. Kaagad siyang sinaklolohan ni Emma. Samantala, nanatili akong nakaluhod at pinagmasdan lang ang nagaganap. Hindi pa rin po kasi ako makapaniwala sa nasasaksihan ko. Ilang sandali lang ay naging maayos ulit ang paghinga ni Leo. Pero napansin namin na biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Naging malamig. Parang may nag-iba sa kanya. Itigil mo na ang kaibangang ito, Clara. Javier, ikaw ba yan? Mga anak mo sila. Paano mo nagagawa to sa kanila? Papa? Kailangan kong ituwid ang mga pagkakamali nila. Alam mo ang pangarap ko para kay Leo. Hindi mo pwedeng diktahan ang anak natin. Buhay niya yan. Pwede ba, Clara? Itigil mo na to. Nasaan na ang mapagmahal na Clara na nakilala ko? Inalay mo ang buong buhay mo sa pagpapalaki sa kanila. Inaruga mo sila. Minahal. Kinalinga. Tapos ito ang gagawin mo ngayon? Hindi ikaw to. Huwag mong hayaang lamunin ka ng galit mo. Pagkatapos nun, ay bigla na lang bumagsak si Leo at nawala ng malay. Sa pagkakataong yon ay nagawa ko ng tumayo at sumaklolo. Panginoon, hindi ko sinasadya. Patawarin niyo ako. Tama na po! Maawa po kayo, nakikiusap ako! Patawarin niyo ako. Itigil niyo na to! Mabilis po akong tumakbo para lapitan siya. Pero bumalik na po sa dati niyang itsura si Yaya Sita. Nanghihina siya at halos hindi magawang idilat ang kanyang mga mata. Bumalik na rin po sa normal ang lahat. Nawala na ang malakas na hampas ng hangin. Nagising na rin si Leo, bagaman nanghihina pa rin. Nabalot kami ng kadiliman dahil nawala na ang sindi ng mga kandila dahil sa malakas na hangin kanina. Tapos na. Tapos na. Wala na magagawa si Mama para humadlang sa atin. Kakalimutan na natin ang lahat ng to. Sisimulan na tayo ng panibagong buhay. Steph, pasensya na nadamay ka pa dito. Hindi naman kasi namin inaasahan na aabot pala sa point na ito mangyayari. Patawarin mo kami. I'm sorry, pero hindi ko na itutuloy yung pagiging wedding planner ko sa kasal niyo. Masyadong komplikado eh. At saka, pagkatapos ng lahat ng nangyari, hindi ko alam kung gusto ko pang maging involved sa inyo. Pero, I'm sorry, pero ayoko na. Tinalikuran ko na po sila at kinabukasan ay umuwi na ako. Ilang beses nila akong pinakiusapan at sinubukang pigilan. Pero wala na silang nagawa para baguhin ang isip ko. Iyon na rin po ang huling beses na nakita ko sila, Miss Anne. Wala na akong balita kung anong nangyari sa kanila ngayon. Pero sana ay masaya sila. Sana'y magkasama pa rin sila.
At sana'y wala ng ibang nadamay sa magulo at nakakapangilabot nilang kwento. Sa ngayon po ay isa pa rin akong wedding planner. Hindi pa ganun kalaki ang business ko, pero unti-unti po itong lumalago kahit papaano. Masaya po ako na kumikita ako sa paggawa ng isang bagay na gustong-gusto ko. Isa po itong dream come true para sa akin. Maraming salamat po sa pakikinig niyo sa kwento ko. More power and God bless. At ngayon naman, dumako tayo sa paborito nating shout-out portion. Shout-out going out to Joey J. Daon, Josh Fanyoga, Charissa Parumog, Ray Lopez, Joanna Rose Rama, Joseph Manchos, Leonard Tungol, Jonah Villaruel, Iram, Inday Gracia. Magbabasa tayo ng pinakamagagandang comment mula kina Josh Fanyoga at Ann Fuentes. Sabi ni Josh, "Solid fan niyo po ako, Sir Jupiter, Miss Ann, Sir Wilmore. Lahat na yata ng kwento na pakinggan ko na. Ganda kasi. Pa-shoutout po sana sa Panyoga family at Hereliana family. Sana ma-shoutout po. Salamat. Aabangan ko po yan, Miss Ann, Sir Wilmore, and Sir Jupiter." Sabi naman ni Ann, "Oh, you know? Ganda na naman ang kwento. Talagang walang panama. At ang gagaling ng mga narrator. Si Sir Jupiter, Sir Wilmore, Miss Ann, at sa lahat ng mga bumubuo sa KT at SB, salute po sa inyong lahat. More stories to come. Di nakakasawang pakinggan, nakakainip pag walang kwento. Kaya balik na lang ako sa napakinggan ko na. Salamat po. Sa mga hindi nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po, mula sa bumubuo ng kwentong Takip Silim at Sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, si Miss Ann. Nagpapasalamat.